Okay, may gabi, Des. Uy, Good evening, may gabi Sister Idri. Desiree. Good evening. Magtagalog tayo para maintindihan ng ating mga Sige, so taga-subaybay. mag-Tagalog tayo. So, first time natin no, na magkita dito sa sa social Zoom. media. Na Mm, mag-uusap tayo mhm, dito sa mga kaganapan sa mm, sa buong madla ngayon, lalong-lalo na dito sa mga gumugulo sa Kingdom Nation. So, lalo na ito Kingdom. si Arlene Stone. So, siguro kilala mo Mhm, naman siguro yan si Arlene Stone, no? Kasi barkada man kayo niyan. Tsaka mula pa noong 1991 mhm, nga na-convert kami doon sa Matina. Ikaw yung doon, ikaw yung mhm, worker na na-assign doon. So, mhm. si Arlene, siya talagang pinakauna na nabaptize. Siya ang nauna nabaptize. Tapos ako, na lang ako, sumunod ako sa kanya. Sa Ah, inyong dalawa. mm, ako ang Pero di sumunod ba, sa Tring, nag-aral ka noon, di ba? Oo, Ng nag-aral pa ako ano. sa Naalala US ko, education ang kinuha mo. education akong Oo. gikuha. Yun nga ang oh. Kami naman ni Arlene, alala ko, classmate kami. So nakikita ko siya doon sa school. Pero, tapos nung nakita ko siya doon sa ministry, uy, classmate ko pala ito, one of the young people. So, yun. Then, sa youth camp, nakita ko kayong dalawa. And then, hanggang sa nag-full time kayong dalawa. Yung nag-youth camp, ano At, pala ako doon yun na, eh. naging close tayo. Oh, 5 months baptized ng youth camp na 1992. So, Oh, 1992. Tapos, ayun, syempre, pagkatapos ng youth camp, kasi alam ko nun, ang daming young people na nag-full-time noong 1992. Tapos isa nga kayo kasi 1991 ako nag-full-time eh. Tapos grabe kasi noon ang mga preaching ni Pastor ba. Nalala ko noon talagang lahat tayo, grabe enlightenment na natanggap natin. Yun yung oo, kapangyarihan ng Ama. tsaka masaya naman tayo rin. Wala naman pinilit. Umuwi pa nga ako noon eh. Pagkatapos ko mag-fill Oo, up, walang umuwi pa ako noon. Kumuha pa ako doon. Nagmuni-muni pa ako. Pero yun na talaga yung decision ko na talaga. Doon na talaga ako sa loob na. full-time na. Full time na. Pero si Mm, Arlene, di pa siya doon di pa siya nag-decide. Ako pa lang isa mm, nag-decide. mm, Kaya nung sumunod na siya. Pero nung sumunod siya, in and out siya sa compound. In and out siya sa mm, compound noon. Palagi niya akong binibisita, uwi naman siya, ganun lang. Tapos hanggang sinabihan na ako na unsa man yun na si Arlene, dili man na pwedeng in and out ana-ana. Sumoto siya na nag-decide na po siya. Nga na mag-full-time. full time Pero siya. walang pangako. Ano ba yung sinasabi niya, Trin, na Wala pangako akong na pangako. kung ano Kailan man mag-aral daw? may pangako. May pangako ba na paaralin tayo? Wala mang pangako Wala na pa mang mahirap pa man school. ang ministry noon. Di ba? Yung Oo, workers walang house nga pangako, di natin ba? noon, ano pa yun? Yung Payag, ano sa to? Cottages? cottage pa lang ganito. Wala pa mang paaralan. Mm, Ginagawa pa man ang paaralan noon. Ginagawa pa man yung Bible School. Bible school, oo. Baka yun ang ibig niya sabihin, paaralin sa Bible school. Hindi Tapos ko. ginagawa pa yung Bible. Kung nagpatuloy siya, di paaralin sana siya ng Bible School. Tayong lahat nga, pinapaaral nga tayo. Ay, tayong lahat nag-aral ng Oo. Bible school. Yun ang ano doon, na mag-aral sa Bible school. Yan pala siguro, ngayon lang natin na kasi ako, na-try ko 1991 kahit na high school lang ako noon, pero nasubukan ko rin nag-aral sa Bible school. So yun Mm. pala yung ano noon, ibig sabihin. Pagkatapos, 'di ba, dahil nga may mga projects tayo, yun na Mm. yung nag-umpisa yung ating mga mga pagkakaisa na Fundraising. fundraising.
Oh. Hindi, wala namang masama doon sa Alangan fundraising. naman na, ano, anong gagawin natin? Wala naman, dami-dami natin na worker. Ano ba, Ano bang papakain natin. gagawin natin? Hindi tayo mag-ano, hindi tayo makiisa. Oo. So, walang word na traffic. Ano, traffic. At saka, bakit naman na traffic? Hmm. Ang tagal-tagal nga niya sa loob. Umabot pa nga siya na naghihibo pala siyang coordinator. Kasi, di ba, nauna talaga siya na Oo. nagiging coordinator. Kaysa Doon sa akin. Asamis. Yun. Oo, doon sa Ay, oo, Samis. no, Tring, no? Nauna pala siyang naging Nauna siyang coordinator sa Asamis. mag-coordinator kaysa akin. Kasi ako, natagalan ako sa ano sa office worker ako. Logistic, Mm. office worker. Nauna siya na Mm. nauna siyang mag-coordinator. Kasi alam mo naman, ang guts nun, hindi basta-basta. Mm. Ayan na. Si Isang. Welcome, Isang. Come to Magandang our gabi. tunasang. Nakikita na ng buong mundo. Mga pinagpalang anak ng ama. Tinuruan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga nabago ang buhay dahil sa mga pagtuturo ni Pastor. Grabe, no? Ang buhay ko parang roller coaster, but pasalamat tayo na nandiyan si Pastor nagtuturo talaga ng kung anong kalooban ng Ama. So, ano nangyari dun sa Tring? Nung pagkatapos ng 2000, so nag-millennial Oo, kasi na service, nandun millennial pa kasi siya. yung 2000. Tapos yun na yun, yung Oh. sinabi niya na daw. Buti naman at tinangkin din niyang nag-coordinator siya. So wala na yung word na traffic. Kasi Oh, kasi, so ilang taon na siya nun, Tring? Ma-clarify ko lang. Ilang taon na siya nun? 2000, so mga 23 years old, 24. Tama ba ako? ano na siya? 16, mga 25 yata. So may sarili na siyang pag-iisip na alam na niya na kung anong tama't mali na tsaka coordinator ka, hindi ka naman siguro. Ayun nga, Pwede ba buti day ka na nabigyan siya mag-coordinator? ng pagkakataon. Pwede ba day ka mag-coordinator kung Oh, inosente ka pa? oh. So yun, binigyan na siya ng chance noon kasi nung Hi, Sang! Isang, Mr. Father's Ito, Isang. Ang mga pinagpala ng mga anak ng ama, ito. praise Yung the magchika-chika lang Lord. mga, muna tayo, Isang. Magchika-chika Chika-chika. tayo. oh, Sabi ko, oh, Tagalog pala tayo ngayon. mga, Magchika-chika tayo sa mga ngayon, oo, sa mga issue na mga kasinungalingan. Yes, tama, tama. lagyan natin ng Oh. kailangan may clarity kung, so hindi ito scripted, lahat yan, mga testimonies ng buhay natin, paano tayo binago ng Ama through the appointed Son, guidance. Di ba, Sang, nandoon ka na ng 2000, di ba? Yes, Si Isang, nakita. magkasama na sila nito sa 2000. So, Kasama kasi, like, nagkita, and also, nung paglabas, kasama ko na rin siya. Kasi nung paglabas lumabas niya, yan magkasama siya, din kayo ni Arlene. yung paglabas kasi niya, putol na doon yung namin, yung parang hindi na na-continue yung namin ba, yung pagiging magkapatid, so wala nang communication, minsan-minsan na lang, kasi na, so kayo naman kasi yung mga magbarkada nagpapatuloy kayo kahit nasa labas natin, kayo-kayo na yung mga grupo-grupo nila, sama sila Mimi, si Loren, o di ba, kayo-kayo na yun. Oo. Loren Oo. talaga yung kasama niya, kasi doon yun siya nakatira sa bahay na Loren niya saan. Cagayan. Cagayan. Tapos yun yung vlog nga ni Loren na yun, sinabi din sa akin ni Loren doon eh. Ng
pag-track sa kanyang kaugalingon. Oh, na iba-iba na, iba-ibang ano, iba-iba ang supporter sa umaga, sa Laki, di ba? Oo nga, kung isipin mo talaga no, nakakaawa din, no? mm, Sa totoo lang, naawa oo. talaga ako sa kanya noon. Oo. Umiyak kaya ako nung nalaman ko na na ganyan yung buhay niya, iba-iba yung naka-schedule. Kasi nandun ako noon sa sa Evangelista ba yun? Oh, nakapunta ka rin pala doon, Tring, no? Ako din yun, Oo. dinala din niya ako, tapos Nakabisit may ako, tapos siyempre ka-roommate siya. nagkita Oh. kami, sabi niya, meron siyang mga ka-schedule, iba yung schedule niya na magbayad ng apartment. Sabi ko, parang parang hindi ko bakit ganito na yung buhay ng kapatid ko. Pero ewan ko Buhay bakit, na after na kay pastor, di oh, ba? na after na nandyan, pero sinabi niya noon na yung mga natutunan niya sa loob, na-apply din niya sa labas ng pagdidiskarte ba kung paano maghanap Oh, in a bad way buhay. lang. Oh. Kaya lang In a nagiging bad bad way. yung pag-apply niya. Mm. Yung pagiging ano no, yung dili mo tala ba yung pang Oh. Kasi no, yung dapat ginamit niya yun sa kabutihan. yung Singaporean yung yung kasama niya. Nakikita pa rin kami noon, Singaporean. Nagdidepensa pa siya sa akin eh. Kasi yung Singaporean Mm. mismo, nagpe-persecute na kay pastor sa akin. Pero siya yung nagdidepensa. Dinidepensahan niya ako doon sa sa Singaporean. Mm. Hmm. Ganun siya. Pero dati naman Ate Tess, si Madam Stone, hindi naman siya ka-fellowship, di ba? Yung doon tayo sa bahay nila ni Loren. Yung Mm. pinag-usapan natin about ministry, about pagbabalik, Mm. magkaya natin Ay, sa oo, no? loob. Oo, Maganda naman no? yung fellowship natin. Pero nagtaka lang ako after na nasa US siya, umiba na yung higit ng hangin. So, baka na Mm. bayaran. Kaya nga. Ako rin. Kasi nung umalis yung mga dissidents nga, nagtaka ako, bakit biglang nag-contact sa akin? Tapos, puro na mga, puro na paninira ni Pastor, Mm. sinasabi, gusto niyang gusto niya akong i-convert na hindi na ako maniwala. At saka kung anong gusto niya na aalis talaga ako. O hindi ko alam kung ano bang gusto niya. Basta, siyempre, kung sirain mo na ba si Pastor, ano bang akala mo? Siyempre, may Mm. gusto talaga siyang na dapat hindi na ako manatili dito. Yun ang Mm. yun ang pinagtataka ko. Pero pagkatapos noon Mm. kasi na-review ko na siya, na naman, hindi talaga niya ako tinantanan, mga 1 month siguro. Palagi niya akong ginaganyan, dinidiscourage. Hanggang pinakalas niyang word sa akin, yung sinabi niya na, sis, maniwala ka sa akin, kahit ngayon ka lang talagang maniwala. Ihanda mo yung passport mo. Doon na ako nagtataka, bakit na ipapahanda sa akin yung passport ko? Kung meron na magpapahanda sa akin ng passport, ang ministry ang magpapahanda sa akin ng passport. Tama ka. Di, Papunta pero Para umalis ka. oh, Hong kasi Kong. ang nila na lagi daw, yung mataob na daw ang kingdom, magkahiwa-hiwalay na daw, magkawatak-watak na daw. Tapos, yun yung nila, yun yung ibig niya sabihin na gusto niya Mm. akong kunin kasi gano'n na daw ang mangyayari. I-save. Sabi, Kunwari, ba nung pinag-iisip ng i-save. mga yawa na ito eh. Kaya yun yung last na So after noon, ayun na. Yung Yun na nag-post na, yung ano, ano yun, yung after na fellowship siya, na-declare siya oh, na ano, na blaspheme, one of the blasphemers siya. hindi pa siya namimuhan na kasama siya Ah, doon sa list. Ganun ang ginagawa niya sa akin. Ginatry na niya oh, akong i-divert na niya yung yung paniniwala ko. Gusto niya gusto niya, ayun, hindi na ako maniwala kay pastor. So, yun yung inaano niya sa akin. Wala pa ha, hindi pa siya namimuhan. Tapos, siyempre, yung time na namimuhan na siya, doon na siya doon siya nag-post agad, 'di ba? Nag-post siya sa Facebook sa lahat ng mga kasinungalingan nila.
Kasi bakit Mm. daw siya napasama doon sa ano, sa memo? Eh, alam mo naman hindi siya memuhan na Doon siya nag Oh, o yung naninira na hindi siya. hindi pa siya gimimuhan, eh para siyang ahas na gumagapang kung sino-sino na lang ang pinag-i-inject Mm. inject pero niya na ng ano ano, na siya, ng amang na negative, siya ni Snake. para siyang may venom ba na ini-inject niya. Gumagapang siya dito sa loob. Ang dami-dami niyang makuntak-kuntak. Di, at Mm. least pagdating dun sa Nagapang memo, ayun na, official na hindi na talaga siya dapat pang i-ano. Kaya, at saka ano rin, nagpasalamat din ako na napasama siya doon sa memo kasi unfair din yun na ano, na hindi siya isama doon sa memo. Tapos kung ako nga dinidiscourage niya nga ako. Kaya yung ibang mga worker, ganun din. Namatay na nga yun si ano si Sister Lilibet na palagi din niyang inaano. So, hindi yun, hindi ano. Dapat lang doon yun siya bigyan ng memo para maputol talaga yung ano niya, yung connection niya talaga sa mga worker kasi unfair din. Doon siya nagwala. Nagwala na siya after that. Kung ano-ano na pinagsasabi na hindi mo na matanggap yung mga sinasabi mo. Para na siya napasukan ng mga ilang ilang demonyo. Pero mo wala na talaga siyang naalala. Wala na siyang naalala kahit kunti na lang na kabutihan na nagawa sa kanya ng ministry. Wala siyang naalala. Mm. Yun ang pinakamasakit, di ba? Kasi magkakasama gud tayo noon. Oo. Di ba sang yung mahinumduman sa kayo mahinumduman mo sa iya sang na Well, nung sa ano kami, sa kondo niya, gawas puro ano? parang ano na, iba na, dati, kasi masaya naman siya kasama, kasi barkada naman kami naman sa loob siya. Matuwa man talaga ako pag kasama siya. Pero nung sa labas na kami, yung pupunta kami sa kondo niya, iba na yung ano niya, iba na yung init ng hangin. May one time pa nga nung nasnatsan ako nasnatsan ako doon hindi talaga siya nagulong. Nasnatsan ako sa Robinson, galing ako sa bahay niya. Yung ano ko, after that, hindi talaga siya nag-offer kasi, syempre, yun yung sabi niya kay Loren, B, then you have to use that also para kumita ng pera. Yun, Talaga, oo. Yun ang ano niya, form niya nakikita ng pera. Talagang gamitin mo yung ano mo, yung puro pera. pagkatao mo, pagkababae mo para ano. Oh, Oh, at least yun. naman, oh, at least nun sang, di ba, dumating siya ng US, nag-reconnect siya sa Mm-mm. Actually, Ate Des, nung dito yung nagkasama kami, siyempre fellowship kami, maayos naman yung fellowship namin about ministry. So, dinadalangin din namin yun siya na one day, ano talaga siya, maalis siya nung kinalagyan niya na bilang kabit. Kasi di naman namin yun, ano, yung, kahit gano'n, yung parang gusto rin namin siya na ano, masettle yung buhay niya. Siyempre, Mm. doon tayo sa labas, dadalangin na one day, si ate, ano ba, last yung kinabuhi ba, nadilig na, with ano na, dignity ba? So, Mm. ayun, sila Mm. na Panginoon, lalo na kay Ate Trey, kasi siya man yung number one na, ano, nag-pray sa kanya na asyo sa itong iyahang pagkakabit. So, her comes, Lauren help her to, to find a farm. So, si Lauren pa ngayon sumasagot-sagot sa, yung mga nakagusto sa kanya. Profile niya sa Inventument, sa Laban Life, sa Filipino Heart.com. Si Lauren pa yung sumasagot kasi wala yung alam sa internet. And hindi ganun Mm. kano yung English niya. Buti ngayon, nag-level up yung English niya at pronunciation. Nag-level up kasi nagkamot po tawon siya. But that time, lupay baya siya. Nagtanga pa siya. Well, pinili niya man yung ganun. So, Parang
Tapos hanggang sa dumating siya ng US. Mm. Sa Dahil, US, yun. yun. Kasi Alam mo, siyempre, may gusto lang akong, alam mo, may gusto akong i-share ba? Okay? Kasi nung nag-apply kaming Japan, hindi siya natanggap. So ngayon na-realize ko, kaloob pa ng ama na hindi worst siya doon. Hindi kagaya sa akin kasi may control ako eh. Kasi alam mo naman yung trabaho doon. Pero may control ako. Baka siya doon maging worst. Kaya naisip ko, binigyan talaga siya ng ng mapapangasawa sa katauhan ni Jason para talaga mapaano yung buhay niya kagaya ng sinabi mo, Sang, no? Maayos yung buhay niya. Pero nung pagdating dito sa US, nung nagkita kami, umpisa naman niyang inopen up na hindi na maganda yung kanilang pagsasama. So ako lang, nakinig lang sa kanya, no? Tapos yun nga, na meron siyang ka-fling-fling nga sa trabaho. Mahaba yun, pag-uusap namin eh. Alala ko pa nun nagliligpit pa lang ako ng mga gamit namin dahil kararating nga lang namin siguro mga months pa lang kami eh. Hindi ko pa na-unpack yung mga galing namin ng Korea ng mga bagahe. Tapos nagkukwentuhan kami doon. Ang haba ng conversation namin. Yun nga, laging umaalis si Jason. Tapos, yung isa hindi na maganda yung relationship nila. Pero nandoon na si Jaylin, nakabalik na siya. mm. At saka at that time din na nagkita na kami sa LA. Pero So, nabalitaan, yun ang Trey. pero yung Nasang? nabalitaan natin din na nakabalik siya, masayang-masaya kami ni Loren kasi mas nauna siya nakabalik kaysa sa amin ni Loren. Mm. Kaya yung Nauna ba parang, siya? Nauna siya, Sang. nauna siya kasi Nauna siya sa lahat. nauna 2005. sa lahat kasi nakabalik ako parang 2008 or 2009 ako nakabalik. Siya yung Hmm. nauna So, nasaya kami, proud kami ni Loren, kahit papaano, may pinagsamahan naman talaga kami ni, Alam mo ba, Trey, Hmm. alam mo ba, Tring, sinabi pa niya sa akin nung nagkita kami sa LA, sabi niya sa akin, ang mission niya na lahat ng lumabas, kasi nauna siya na siya ang gagamitin na babalik. Kaya nga din yung isa doon sa Europe, hindi ko na lang banggitin pangalan niya. Nung nakabalik ako, sabi niya, si ano din, si Sister doon sa Europe, nung kumakanta na nandoon, na kailangan ding bumalik, kaya tatawagan ko rin siya. O kasi nandito na tayo at that time, narinig ba ako? Clear ba? yes, Medyo unstable yung internet kasi mahangin kasi dito, grabing hangin eh. Sige. Sabi niya, kasi si Loren ko, meron pang iba, no? Yung kabatch namin na lumabas string, nakabalik na. So, tuwang-tuwa kami, no? Nagkaisa parang, yung marami kasi din tayong pinagsamahan ba na mga kaya nakapagtataka, no? Ang saya-saya naman natin dito na sumusunod sa disiplina, natural lang naman yung sa'yo naman disiplina, talaga siya. uy. Alangan namang hindi tayo disiplinahin. Nung okay pa yung espiritu niya, masaya lang talaga siya kahit masawa yun siya. Matigas Kasi naman mga ulo natin, hindi tayo disiplinahin eh. Kaya nga, lahat naman Hmm. nung dumadaan ng katigasan. Ang ulo. Pero nung umuwi siya ng Sino bang 2009, normal lang naman yan. di ba sa nagkita kayo sa nung umuwi siya ng 2009? dito sa parang IKLC. lang, sa IKLC nakita kami. Oh. Tapos, syempre yung pumunta rin siya dito, parang yung kahit hindi ko na maalala yung pumunta siya dito.
Eh, ibang dinala niya ba? Parang ganun lang. Pero 2000 nakita talaga kami. Siyempre, tuwang-tuwa kami kasi si Terry nakabalik na. Tapos, but before, nung nasa labas pa kami ni Loren, so, yung next na nakabalik si Loren. Ay, ako yung unang nakabalik bilang member. And then si Loren yung next na bumalik. Kasi yun yung nilook forward namin si Atides, saka si Madam, si Mamita, si Carlo pa. Siya yung nilook forward namin kasi mga manggod, manggod ni. So, nag-look forward ni Atides, sa Yaha, na one day makabalik din kami. Kasi yun naman yung desire natin lahat na nag-explore lang naman may mga reasons na ba't lumabas, but yung loyalty nasa ano pa rin nasa puso pa rin sa isip. So, ewan ko ba't anong pumasok sa kanya pagkarating sa US. Kasi, Oo nga eh. Ang masakit lang kasi, sa akin sa personal ko na testimony kasi, dahil syempre Anong 9 year ka years ako sa nakabalik labas, sa? diba? Ang dami kasi hindi mo pwedeng sabihin na si ako fake o mga 2000, ika ha, parang 2009 ako nakabalik din. Ay, 2009. Yun din yung pag-uwi niya. Hmm. Nasa 2008 or 2009 ako nakabalik. Di ba? Tapos nakabalik na kayo lahat, tapos bigla na lang siya naging ganyan. Oo. Hmm. Tapos nauna siya, 2005 pala siya nakabalik. Kasi Tapos, alam mo, eh, baka hindi totoo yung repentance talaga niya. Kasi ako sincere kasi talaga ako na naghahanap ako ng yung peace of mind ba, yung buhay ba na yung pinagpalang buhay kasawa man ako, yun talaga hiningi ko sa Ama. Meron akong, of course, kung may asawa, may anak ka, and then may spiritual life ka. Yun talaga ang sincerity ko. Kaya, ibinig ng Ama, humingi ako ng spiritual life sa Ama, binigay niya. O, ang binigay, syempre, si Pastor, kasi yun ang nagpupuno ng ano ko ng alam mo yung 'di ba, yung may vacuum tayo sa puso natin na kahit ano mang meron tayo sa sanlibutan, pero may kulang. May tama. kulang talaga. Kaya Same here din. Yun din yung yung nilulong. Kasi sa labas, meron okay naman. Ano mo, sa labas, kulang, 'di ba? So, pero may kulang. Tsaka yun yung pagpangalagat mo, may kulang. So that's why, same thing pa rin yung na-feel ni Mamita. Ni Mamita, kaya bumalik siya eh. Alam Arlene, niyo, hindi, kaya same, siya bumalik kasi yun din ang yun yung empty space na naramdaman niya, 'di ba? kailangan. Oh. Kaya bumalik siya. Kaya ewan ko ano nangyari sa buhay niya kasi hindi naman ako magtataka kasi Pero dahil nung ever inumiran talaga yun ng pera, malamang kagatin niya lalo na pag naghihirap na siya doon. Kasi Kayo, nagkakilala kasi sila ng yung mga dissidents nung pag-uwi niya 2009. yun. Doon sila nagkakilala. Pero Kaya kung, inapang siya. oh, Inapang. pero kung hindi pa yun siya bumalik, siguro hindi ganyan yung buhay niya ngayon. Malamang. Kasi hindi sila magkakakilala. pagkatapos dito part na ng kapag subukan talaga kung gaano natin talaga kakilala si Pastor. Kasi Jesus Christ, may mga ganun talaga, nasa Word of God yan susubukan Natural naman yung pagsubok. Kahit nasa labas ka, may yung pagsubok. ating faithfulness.
Yes. Alam mo ba, ang number one ko nga iniisip, kahit saan ka naman, kahit wala ka naman sa minisip, may mga pagsubok. Ang maganda lang dito sa kingdom, kay pastor, may mga pagsubok man, alam mo, na mayroong nag-guide sa'yo, mayroong, mga spiritual na Mm. hindi ka mapariwara. Yun ang Kaya nga, yun yung ano kasi ngayon, yun yung masakit ba sa atin kasi ilang taon na tayo dito kasama ni pastor. Tapos ganyan lang ang gagawin nila, ganyan lang nila sirain. Ganyan na nila sirain si pastor. Kung tayo nga naabutan tayo ng ilang taon na dito nakikisama kay pastor. Sila ilang taon lang tapos sila pa ang mas maraming mga mas maraming mga paninira. Nakinig kasi yun siya kay Snakehead, kaya yun yung nangyari. Tapos matagal na siya na-disconnect. Ayun, madaling na yung utak niya na taniman ng mga seed ng serpente from Snakehead and family. Kaya nga eh. Kaya makikita mo sa kanya na grabe gyud siya ka grabe gyud siya nga gisudlan gyud sa demonyo. O ganit eh. mm, Parang hindi mo matake ba? mm. Mga yan mga ginapanunod diba na Kaya hindi rin nila tayo maano. Hindi rin nila to ma-discount ba nga ganito na lumalabas na tayo sa social media. Kasi noon Mm. sila lang ang naririnig eh. Yung part lang tama. nila ang naririnig. Mm. O ngayon, Oo kailangan nga. natin mas. Mm. Ang dami-dami kayang mga member na nagtatanong. Kahit ako nga, yung dami-dami mga member nagtatanong sa akin kasi kilala nila na kapatid ko yung mga nagpo-post dyan, nagbibideo, nagbablog ng mga kasinungalingan. Kaya ngayong panahon na ito na talaga yung time na hindi na talaga pwedeng mapigilan. Kung sila makapagsabi nga sila ng kasinungalingan, bakit di tayo pwedeng magsabi ng katotohanan? Correct. Hmm. So it's about time na eh. How many years na actually na nahimik lang tayo, diba? Mm. Tapos, yun nga sinasabi ni Pastor na mahalin ang kaaway, i-ignore lang, kasi i-pray pa, diba? Ginapray pa Pray pa. natin. Ah, pero this time din naman, kasi kailangan din tayong pakinggan ng mga taong bayan kasi baka maniwala sila na totoo talaga si Arlene saka yung Kingdom, pwerte Oo na nga. pwerte na Oo. kada Akala nila, grabe, lumabas tayo sa social media kasi hindi kaya ni Pastor ipinsan sarili niya. Kaya nga, yan yung ini-issue, nililigtas. Paano Mga baliktad nililigtas na talaga ang mga niligtas. pastor nga ang nagdala ng kaligtasan? Treng, ako yan, Hindi naman Treng, ako sa ibang kasi grabe ka unstable lang ang aking kuan para meron Mm. akong kuan. Ang lakas kasi ng hangin dito. oh, Kaya yung mga sinasabi niya na marami pa siyang friends, nandito sa loob, mga more than pa sa sister ang kanilang ang treatment. Siguro kayo yun, sabi. sabi niya. Kailan siya nagsabi? Yung mga vlog niya, ganyan man yung mga sinasabi niya. Marami daw siyang friends dito sa loob. Concerned daw siya sa mga friends niya dito. Marami na talaga siyang friends. Kasi, yun nga lang, napasukan ng demonyo yung utak niya. Kaya nga.
Grabe yung ano, hindi mo makain yung mga pinagsasabi niya, diba? Against the kingdom, lalo na kay Kristo. Sabi ko, grabe itong babae. Mm. Nawawala tayo ng respeto sa kanya eh. Parang Oo. baka nabayaran na. Yun. Ngayon, Siguro. Hindi na makahindi. Kaya todo paninira na lang ng paninira. kasi ugali niya, suicidal talaga yung ugali niya. If ever i-dare mo ba? Sige daw, buhata daw niya. Oh, sige daw. Basta, talaga yun siya. Kahit ano. Kahit yung pagiging ending is kahihiyan niya. Well, hindi niya yun inaano. So, yun, makapat niya. Tsaka Kaya nga, mahilig mag-ano, yung mga dissidents nun, nakakita sila ng ano ba? Nakakita din sila ng pamplantada nila. yung ano. Oo, kasi hindi sila pwede dito eh. Oo, kasi hindi sila pwede dito eh. Yung mga mukha ng mga dissidents ngayon, lalo na yung si Tulunggis, para nang maagnas yung mukha niya eh. Huwag ganun yung mukha. Huwag na lang pirma ang matitong box. Diba? Tapos sila yung bihat na sa likod ni Arlene. Mm. Yun. Tapos Arlene naman, sige daw, hagit sa mga hagit nila ni ano ba? Kaya nga, Ni Snakehead. tapos sila nagpa-party-party sa Arlene, durog na. O, di ba? Tuto kasi. Oo. Kaya yun yung sinabi ko sa kanya na ano, kasi yung testimony niya na gitraffic siya, kung umpisahan mo talaga doon sa sinabi niyang gitraffic, paano sa kaya sa gitraffic? O, tapos sinabihan ko, bakit? Dapat doon ka pa. Nagsabi na hindi ka pala ano, hindi ka gusto nga magpagamit ka sa ano, sa gawain. Mm. Ano daw ano man daw ang ano niya, alam niya na inosente pa man daw siya nung 16 siya. O ngayon, umabot na pala siya na nagiging coordinator. Paano magiging inosente yan? Tapos siya pa mismo naghanap ng paraan para madidikit niya yung anak niya na si Jeline. Yan na sana makonsensya siya no kada tingin niya kay Jeline ba, mare-remind siya sa kanyang pagkasinungaling. Oo nga. Habang nandyan yung anak niya, yan ang nag-represent sa kanyang pagsisinungaling. Ate Trey, ano pala yung apelyido ng bago niya? Hindi ko alam. Eh, Kasi Wala na rin wala ata na rin sila. Ha? ata sila. Ha? Parang wala na rin. Wala na rin. Nagtataka ako, bakit stone pa siya? Eh, may iba na siyang lalaki. So, kung divorce na sila or ano ba, bakit pa niya gagamitin yung pangalan? So, baka hindi legally divorce. So, pakikiapid pa rin yun, if ever ha. Pakikiapid pa rin yun. So, nasanay na talaga siya kiapid. Ayun, no? Grabe ba, Ay, oo, no? no? Grabe ba, no? So, lifestyle niya na yan. Shout out Hanggang ngayon. Madam Risa Hontiveros. Yeah. So, i-check Shout out. muna yung magiging ano nyo. Yung ano nyo, maging witness nyo. Kasi nakakababa talaga ng kredibilidad. Wala ba yung kredibilidad ni Madam Risa Hontiveros? Wala namang katotohanan doon sa mga pinagsasabi. Binanatan niya nga ako dati one time kasi kailan yung inaway namin siya sa dati hindi niya ako sinasagot, hinahayaan niya lang ako. Pero sinabihan niya talaga ako na same lang daw kami na yun yan, naghahanap ng upang. Sabi ko, malaki yung pagkaiba natin. Sabi ko, hanggang ngayon, proud ako na nagsasabi na nagiging na-preserve ko yung pagkatao ko. Sa'yo, iba-iba. Oh, di ba? Nakatapos ka rin ng pag-aaral, Sang? Oh, nurse ka Tapos din. di ba?
Tama, O, there's sa pagkatapos, o, di ba? Mas masaya pa rin talaga ang maglingkod sa Ama. talagang Oo. masaya. Yun Kaya nga, kasi yung hinahanap. hanap yung kulang sa buhay mo. Yun yung Mm. pag-alagan. So, kahit marami kang pera sa labas, wala pa rin. Meron ka talagang hinahanap. Free ka noon sa labas, kahit saan gusto mo. Anytime with your barkadas, anong oras Mm. specific mo, mag-enjoy, mag-party-party, free ka. Pero, yun, limited lang talaga yung happiness doon kasi mayroon talagang ibang happiness na yan sa pag-serve lang sa Ama na masumpungan mo lang sa pag-serve sa Ama to the appointed Son. So yun, very na ngayon ang buhay ko, kaya sa labas at dito ko sa loob. Sobrang saya. Akala lang yun ni Arlene, hindi tayo masaya dito, kayahin natin. Akala niya pinapahirapan daw tayo dito. Paano pa tayo pinapahirapan dito? Wala daw yung kagawasan. Ang laki-laking kagawasan natin dito. We have freedom to do the Father's will. Maog yun. Pinahirapan talaga ako kasi paano ko papaliitin tong bill ko? Paano ba tayo pinapahirapan dito? Pinapahirapan pa rin magpapayat. Yun, hirap. Hindi, ang lang ano kasi niya, ang kanya kasing ibig sabihin, yung magagawa mo yung gusto mo, yung walang magbabawal sa'yo, yung kagaya sa kanya na kahit iba-iba yung kanyang maging lalaki, walang magbabawal kasi syempre, o di ba yun ang ano, Yun lang. So, yun ang kanyang ibig sabihin. so akala niya yung totoong freedom, yung paggawa ng sarili mong kalooban na free ka anytime kung saan yung Yan yung mga mentality ng slave ni Satanas. Kasi ang totoong freedom is to do the Father's will. Hindi yung pumasok sa utak niya. O mamalaya sa Kasi ang sinasabi kasi niya, Sangtring, ang sinasabi niya, si Pastor, ganito, dinidiktahan tayo, kung anong sinasabi ni Pastor, yung ating sundin. Kung ano mga sinasabi ni Pastor, yan naman ang nasa Biblia, nasa Word of God. Hindi mo naman pwedeng sundin lang, part lang yung ang sundin mo. Yan ang niya, hindi man yan gawa-gawa ni Pastor. Yan naman ang nasa Word of God. Tama. Present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano pala yan? I-present mo yung madumi mong katawan at espiritu. Yun, kompleto na yun. At ano pala yung seek ye first the kingdom of God? Hindi man yan, pag sinabi mong seek ye first, hindi lang yan yung magsimba ka every Sunday. Alam mo, at saka ang dami pa mga nasa Word of God. O marami pa dyan. About sacrifices, about discipline. Ano pala yan? Hindi man yan gawa-gawa ni Pastor, nasa Biblia man yan. Tama. So yan ang yung discipline, natural naman yung discipline. Bakit ba sa pamilya natin, sa totoo nating pamilya, kung hindi kayo didisiplinahin, ano mangyayari sa'yo? Wala. Inano na talaga ng tamnan talaga ng or suyok na ni Satanas iyang utok ba, iyang sound mind. Kaya nga. Oo. Saka yung word na iniwan niya sa akin talaga yung yung last kami na nagkita, na yung nasa pa siya, yung nasa, kasi pumunta ako doon sa apartment nila dati, na yung mga kasama niya, yung mga babae na kung saan yung nagtrabaho sa bar. Sabi ko na, bakit, pala talaga ako doon, bakit ganito na yung buhay nito ng kapatid ko? Tapos hinatid niya ako na sumakay na ako ng bus. Sabi niya sa akin na, wag kang lumabas, ha sis, kasi babalik ako, makikita lang tayo dyan. O, yan yung sinabi niya. Kaya nung bumalik siya, di masaya ako kasi natuloy talaga yung sinabi niya na magkita talaga kami. O, di after na naman nun, yung nung nandoon na siya sa Amerika yata yun. Tapos, marami din siyang offer sa akin nun, mga trabaho, oras-oras. Sabi ko, wala man talaga akong na magtrabaho ng mga ganyan-ganyan. Tapos sabi niya na, wag kang lumabas sis kasi
Kung dito sa labas, grabe yun ang mga yawa dire. Hindi pwedeng maliit ang yawa mo dito. Wala yung Which is yawa. totoo naman din talaga. Kaya kaya dito nung nandito ako Tring, nung nasa ano pa ako Tring, nasa labas pa ako, hindi pa ako nakabalik. Talagang survival of the fittest. Talagang ano ka, yung kailangan mong lumaban para mag-survive ka. Tapos grabe jud, ano ba, kagatan talaga ng ano, ng posisyon, ng lahat. Lahat ng aspeto talaga. Kasi kung hindi ka ganyan ang attitude mo sa labas, talagang ano ka, kawawa ka. Oh, nakita niya kasi sa Tring, masyado kang mabait, lenient. So, baka kain-kainin ka lang dito sa ano. Sabi ko nga thank you sa advice mo. Baka hindi ka mabuhay daw, te, kasi hindi ka palaban. Siya palaban eh. Kaya nga nasyak nga siya Oo. ngayon Bakit daw palaban na ako dito sa social media? Akala niya hindi ka lalaban. Kailangan talagang lalaban O, kasi o di na ang basta-basta yung ginagawa nila. ang sabi niya, Tika, lumaban ka daw kasi pinilit ka daw. Nako, siya, kung mayroon mang pumilit sa akin, yung kanyang pagsisinungaling, yan ang nakakapilit sa akin na maglabas ito sa social media. Kaya grabe na talaga yung Hmm. kasinungalingan na ginawa niya. May pumilit, Totoo wala yan, namang kahit pumilit sa ako. atin dito, di ba? Ito, ginawa ba natin ito? May nag-utos ba sa atin? Wala, di Wala ba? mang nag-utos. Wala nag-utos para pag-usapan natin dito kung sino yan si Arlene Stone na nagsisinungaling. Ikaw Hmm. nag-night sa amin na maglabas. Di ba? Oo, ikaw Siya yung Arlene, nag-ignite siya. siya Ikaw yun. yung Noon pa, gusto ko na, di ba Des? Di ba Des, Oh, 2019, sabi natin na 2020, magawa din tayo Des, ng 2021. ano, magawa tayo ng vlog, mag-post din tayo sa Hmm. FB. Pero syempre, ang pangangaral ni Pastor sa atin, pag-ibig, mahalin ang kaaway. Pag-ibig. So yun yung Oh, talaga no, ang ano. talagang hindi yun, nauudlot yun ba? Kasi inisip natin, Kaya nga, sige lang, kasi ano naman ng Ama, vengeance is mine, saith the Lord of hosts. Tapos may ano naman sa lahat ng bagay. So, ayun. Ngayon, sabi niya, dahil daw lumabas na yung ano kay Risa Hontiveros, na kaya daw ah, tayo ano, nagva-vlog-vlog. oo, isa Right din time na yan. lang talaga. Isa din Right yan. time na Kasi talaga na ano. yung mga pagsisinungaling niya na ginawa doon sa testimony niya, hindi man din natin matanggap-tanggap kung totoo ba yung sinasabi niya. Yeah. Puro naman yung kasinungalingan. Bas okay nga na dito siya sa Pilipinas na ganyan, kaya para marami tayong harap sa kanya. Yes. Kasi Hindi, dito man lang kasi sa US yon nung yung mm, 2021, di kaya ngayon diyan dinala sa Pilipinas, di go. And ibig sabihin niyan, time na. Ngayon ang time. Mayroon mang panahon sa lahat ng bagay. Ngayon ang hinahanap niya. Tapos, at least alam ng mga mm, taong bayan na sila sinungaling. Tsaka Oo. kawawa mm, din yung mga members din na nalilito na wala talaga silang naririnig galing sa atin. Kaya okay na rin na naglabas tayo dito sa social media ng mga katotohanan. mm. At Kailangan saka natin. yung ano no, yung rape case na grabe yan ba? Alam mo, inaano kasi nila dahil sabagay, nasa kamay naman ng ating mga ano niyan, nasa mga abogado natin. Yan ba, grabe ang ano nila ba, mga pastoral. Hindi Oh, ako isa din makapaniwala yan. talaga. Kasi biro mo, naging pastoral din ako. Kasama ko rin si pastor. Hindi lang natin dito masalaysay, kasama yung mga binabanggit nilang as in kasama talaga si pastor. Pero never ko talagang naramdaman yung sinasabi nilang night duty, pagkatapos ganito ang ginagawa. Gawa-gawa lang Manila Alam yan. mo, gawa-gawa, alam mo, naano talaga si ikaw Arlene ba? Grabe pagka-uto-uto yun ni mo ba? Wala man gud ka hindi mo kasi naranasan na talagang pastoral ka pinatawag ka lang ni Ate Teng yung mga administrators. Yung mga administrators na pinatawag ka lang, yan binabanggit mong mga pangalan diyan, mga administrators.
para i-fellowship ka. Siguro, para palinisin minsan, para i-fellowship kasi ang daming kasalanang ginawa. Oh. Yung, Ngayon ah, sasabihin na ano, si pastor, ganito, ganyan. Alam mo, napaka-injustice din ba Kabaliktaran nga ako? eh. Kung gaano si Kaya Pastor nasasak... ka-strict pagdating sa ating sa ating pagdepensa sa mga babae, ganun ang ginagawa nila Oo, na ako kasi mga marurumi ito sila ng lang, mga utak. marumi talaga. Ako may karanasan nga ako niyan na, alam mo na, sa kabataan natin, may mga lalaki sa paligid-ligid nagdigaw-ligaw. Alam, pinagalitan nga ako ni pastor niyan eh. Kasi hindi ko agad sinabi. Alam niyo, mag-open up ka ng situation para ma-rebuke yung ganyan. Alam mo, si pastor talaga, ako talaga personally talaga, puro talaga yan, spirituality ang maramdaman mo. Katabi mo si pastor. Puro talaga, wala kang maramdamang ano ba? Kasi, gaya nung sinabi ni Loren sa vlog niya na may intuition tayo, mga babae na, pag ang lalaki kasi may intention yan, maramdaman mo, di ba? Pagkatapos, sasabihin mo, ganito si pastor, tapos banggitin mo pang mga pangalan ng administrators na, ikaw Arlene, binabanggit mo pang mga pangalan ng administrators na, yun? Mag-virginity test. Wa ka kuyapi? Wala siya Buang-buang. hindi ka ba kinilabutan? Parang Yung mga napraning naman ganyan na, siguro yan siya. Kumbaga, sa oh, kanya, ayan, pamahala na ba? Kasi wala na siyang way out eh. Na-corner na talaga siya. Na-push na siya sa end na wala na talaga siyang way out. Kaya kung ano na pinagsasabi ni, ni Arlene na yan. ang funding niya doon sa niya, sa mga vlog niya, ito ring, taga, Yung mga na, itong sa puti, sila. itong puti na walang ibang, supporter niya doon sa kanyang mga vlog. Si Alci. Oh, Ukrainian. Yan, ang supporter niya doon. Nga kunwari, Kada vlog niya, nako, yun yung audience niya palagi. Balik-balik. Yun yung mga support. Nilalangaw yung kanyang vlog. Sila ng likers, sila ng viewers. Sila lang. Ibatok sa kasi talaga. kailangan nilang magsuportahan sa bawat isa kasi marami silang trolls na ginagawa tsaka yung mga nila diyan sa Pilipinas. Tapos yung Ito, dito kasi ito pa, yung vlog ni Loren, nagsustok ang snakehead. Biglang napindot yung like and then unlike right away. really? Oh, oh, yes eh. I-screenshot ngayon ni Loren eh. Nanonood pala yung mga hinayutak. Oh, sorry kasi alam namin syempre kailangan nilang Nanonood manood yan sila. talaga. Yan lang ang inaano natin ba? Mm. Bakit hindi sila masaya dyan sa kinalalagyan nila? Oo. No? Kung masaya Et, sila, dapat hindi na sila makikialam ba? Tama. Wala naman tayo pakialam sa kanila. Bakit sila nakikialam sa atin? mm, Yan ba ang sign na masaya sila? Ikinig. Di ba? Mga mga Kasi dissidents alam mo out there. 'di ba kung masaya ka kasi alam ko yan talaga na ganyang mga feeling kasi nung nandyan ako sa nandyan tayo nasa Pilipinas pa ako, hindi ako, siyempre nasa labas ka pa, hindi ako masyadong nag-aano sa mga workers, kung hindi nga lang magsabi si Loren sa akin sa mga nangyayari. Kasi sabi ko, ginawa ko to na desisyon, ayaw ko makialam ba sa loob ko, ano man yun. Tapos may mga report ng nakarating sa akin. Marami naman nung tungkol sa mga inakusahan si pastor na may pinatay si pastor, yung dyan na land grabbing, marami na yan, noong pa yan, mga paninira kay pastor. Pero sabi ko, alam mo, pag sincere ka talaga, no? Pag iba talaga din ang dealing ng ama ba sa akin. Kasi sabi ko, kung ano man yung mga narinig ko, nag-decide talaga ako na ako lang at ang amang nakakaalam. Hindi ako
ano talaga naniniwala. Kasi nararamdaman ko talaga na pure talaga si pastor. Talagang ang pangangaral niya at pagtuturo niya, pure talaga. Yun nga sabi sa Word of God, di ba? Sa lahat ng unpure, lahat ng maririnig, makita nila unpure yan. Di ba? Tama. O sa lahat ng pure, o lahat ng marinig mo, makita, maramdaman mo, pure yan. Kasi yun, nag-decide sila na maging unpure sila. Eh, ako, nag-decide ako maging pure ako. Kaya pinakita sa akin sa ng ama, at naramdaman ko si pastor talaga na nagturo talaga sa akin. Kaya din, itong husband ko, si Brother Luis, o kilala naman to ng mga dissidents ba? O, 27 years yan, nasa US Air Force dito. Napaka-analytical niya ng pagkatao. Nung unang napakinggan niya si pastor, talagang walang pagdududa. Talagang mayroon lang siyang syempre, mga adjustment. But talagang naniniwala siya. Kasi, ikaw ba naman lumaki na nakita mo yung mundo at inalay mo yung buhay mo sa bansa dito sa US. Pagkatapos biglang nagkaroon ka ng spiritual enlightenment na ito pala yung buhay na spiritual. Alam mo yung dead bones siya noon Agree. tapos ngayon. Kaya yun ang ano ko talaga. Kaya tinanong ko rin siya niyan that paano niya na natanggap yung mensahe ni pastor. Talagang he has his own personal testimony. Kaya injustice talaga itong mga ginagawa nila kay pastor. Kaya number 1 yan. Napaka-ano yan ni Brother Luis noon. O, yung inaano lahat ng mga bagay-bagay. Papasalamat ako sa Ama dahil talagang yun ang hiniling ko sa Ama. Ano pala itong nararamdaman namin na espiritu ng Ama na nasa loob namin nag-guide, nagsasabi. Tapos sasabihin nila na sisiraan nila si pastor na ng kung ano-ano. Alam mo, napaka-injustice yan ba? Kaya itong mga mga na-possess. Na-possess talaga ng Pwede talaga ni yan. Lucifer. Pwede din yan talaga sila file ng case. Kasi libel, mga ganon. Pero Oo. pastor, puro pag-ibig Nakare- kasi. Diba? Oo. Yan, naka-record yung sinabi ni Arlene, yung sinabi niya tungkol sa administrators na naka-record yan, na-record ko. Kaya yung sinabi niya na accusation, di lang kay pastor. Tingnan natin at magpapakulong daw siya. Kung mapatunayan daw na papakulong daw siya. Sige, Lynn. At saka tandaan ko may text din yan sa akin. Sabi niya noong 2021 na when my search is over, nandito pa yan, naka-save lahat ng text niya. Sabi niya, when my search is over, luluho daw siya, manghingi daw siya ng tawad kay pastor at sa ating lahat. Sige, Lynn, ang dami mong sinabi, tapos magpakulong ka. Sige. Tingnan natin ha, gawin mo talaga yan ha. Naka-record ang sinabi mo, naka-record din dito sa yung text mo. Yun nga yung nag-message siya sa akin na hawa daw siya, concern daw siya sa amin, nagkasalong. Basta hindi ko maalala niya. Concern. Concern daw sa amin. Concern siya kay mas luoy ang kinabuhi daw sa work niya. Yan. Patulog Oo kami naman ang patagtarong, di ba, te? Isa iriyaha. mao. Yeah. Abi nimo wala biya kay peace of mind yun. Abi nimo mang yun ko 9 years mang yun tapos nagtrabaho gud ko masin diri sa US gyud. Nagtrabaho gud ko diri tapos nag-eskwela. Pero abi nimo hindi talaga yan. Kahit nagtrabaho ako dito. Tapos alam mo yung sinasabi nilang American dream. Pero talagang iba yung hinahanap ng puso ko ba. Tapos pag tuwing napapakinggan ko si pastor, lang naiiyak ako ba na iba ang penetrate talaga ng word of God na tinuturo ni pastor. Tapos sasabihin nila na ganyan si pastor. Alam mo yung spirituality na lang, hindi man yan,
Hindi mo maramdaman yan kung ang taong nangangaral, hindi spiritual. Tama. Kasi espiritu yan eh, di ba? Tapos, yung mga issue nila, alam mo itong mga pastoral kuno na nag-akusa kay pastor, mga ano to ba? Yung itong mga Sila, walang contentment sa buhay to. At saka, yun sabay ni Tring Tring kanina na ano, mga pasaway yun ano sila, yun? te. Lahat Didisiplina sila, yun. di ba? Lahat O, sila, lahat wala. sila talaga, isa-isa. Oo. Pero, Kahit yung snake. lahat sila, may record yun dito. Dito yung confession nila. Anytime. Nandyan yung mga, oo, Oh, mayroong mga confession sila no, na ginawa. May mga ano, testimony. diba? May mga testimony sila. Yung mangyan niya, pag alis dito, mayroong toy, yung sex toy sa kanyang bed na nakalimutan niya ng bit-bit. So, yun yung may mga maduming utak. Tapos, Grabe, no? Tapos pinapahid nila kay pastor. pastor. Yun yung ginagawa nila eh. And then, syempre, normal yun kasi yun yung sa psychology, yun yung tinatawag na projection. It's attributing Oh, ayan sang, kasi in-nurse ka sang. Ano yun sang? Silaw sang, ulitin mo sang. projection yun sa na defense mechanism which is attributing your unacceptable behavior to other people. Wow. Yun yung Tama talaga yan ba? Tama talaga yan. tapos si Sila talaga pastor, yun, no? alam mo Ate Des, si pastor, 5 years old pa ako, narinig ko na yan sa mga namin noon. Narinig ko na yan kasi pastor daw, marami babae, mga ganito, ganyan. Kaya nga yun sa vlog ko na sinasabi ko doon na masama talaga yung tingin ko kay pastor habang lumalaki ako. Hanggang umabot ako ng 15 years old at doon talaga ako nag-search na pumunta talaga ako sa concert ni pastor at nagtaka ako Mm. bakit umiyak ako. Kasi yung parang na-penetrate talaga yung tumagos talaga Yes. preaching ni pastor Kaya na yun ang tanong mo. Alam mo yung may kanta na, if God is dead, then who's this living in my soul? Syempre sa katauhan ngayon, syempre si Jesus Christ, hindi naman natin kasama physically. Tapos si pastor, yung ginagamit ng ama natin, no? Na nasa langit, no? So, ano pala yung nararamdaman mo? Kasi in the first place, hindi nila naintindihan that we have the spiritual DNA, we have the DNA of God in us, inside of us, na pag maramdaman natin yung connection sa Creator natin, pure yan. Ewan ko, wala kasi sa kanila. Tapos, you are painting pastor as criminal, rapist. Ano mo, napaka-injustice talaga yun ba? Kasi kaya hindi nga, ko talaga din yan to the Pero mo, dirty, ganyan. dirty kasi to the unpure, everything Oo, pure. So unpure talaga, di ba? Oo, binabato totoo nila. talaga yan. Na mga nag-ano sa kanya, yung nag-briefing sa kanya, yung mga pamilya dito, Lugis, sila Bakika. Puro Oo. title nila dito pasaway Tapos panahon na kinokorek sila, yun, lumayas. Masalbahin. Oo. Tapos mayroon Diba? pang inanong pera kasi hindi nila makayanan yung dyan, madisiplina. Nakita kasi nila kung paano din i-correct yung mga workers. So hindi nila, kaya ngayon ginagawa nilang kwento yan. Ayan. Ikaw mo na Tapos, nag-greenpeace, di ba, te? Siya din sa mga nagkukumiti noon, makasala. oh, O yung dinidisiplina tayo, nire-remind tayo. Isa din siya sa mga advisor. mm. Ngayon, nung siya na di lumayas kasi Hindi niya makayanan kaya alam niya na talaga i-correct siya. siya, di talaga palalapasin. At saka alam mo isa pa, hindi nila maintindihan kung bakit grabe daw dinidepensahan daw natin si pastor kasi may mga nag-text message, personal text pa sa akin. Alam mo, yung ko mga nasaag ba na naligaw ng mga text ba na sinabi pa doon na bakit daw natin masyadong dinidepensahan si pastor, yung savior mo. Hindi nila maintindihan yun eh. Kasi wala namang ginawa si pastor kasi na kasalanan sila lang naman yung gumagawa-gawa. Tapos ang sabi pa nito ni Arlene, dito sa US dahil nasa authority na nga yung ni pastor. Sino bang may ngayon, may case daw. Hoy, inosente ka hanggat wala pang dito.
until Wala, you're may excuse lang naman eh. Kung presume innocent until Oo. you're proven guilty. no. Tapos, Akala nila, nilalagay kaya kasi may yung, ito eh, sa kanilang kamay. Parang yun ah. tapos si Tring Tring, kapatid man niya, medyo, yun ang Ah, tanong nila, bakit, bakit sa, hindi, ika, hindi niya ano, kakampi yung kapatid niya? Ate Tring, kasampung banat mo na kanina. Kaya nga yung mga pumabuti sis, nagtayo ka na, ano ka na, nagsalita ka na sis, go Ate Tring Tring. Diba? So yun yung Kaya nga, masasakitin sa part ni sabi ko na Arvin nga, ba, kasi ikaw ang iba yung dahilan, bakit ako nagkaganito? Kasi wala talaga ibang dahilan. Hindi ako marunong mag-vlog, hindi ako makapalang mukha, wala sa akin yung mga ganyan na mga part. Pero nagkabigla ako nagkaroon yung panahon na talaga na di na talaga to pwede. Animal na talaga ito. Oo. diba? For the sake sa millions na mga Kingdom Citizen supporters, televiewers, no, maski non-Kingdom Citizen na talagang tinitingala si pastor. Tapos Oo, sinasabi ang pa dami nila, kaya nagtitik sa akin, nagpapasalamat. Mm. Salamat daw kasi nakita na nila ako sa social media na nagsasalita. Mm. Kasi pati daw, Oo ba nga. yung mga member, pati mga kamag-anak nila, nagtatanong din, bakit ganyan ang niririnig nila about kay pastor. Grabe, no? Panahon na rin Pero talaga hindi nung nila nagsasalita naisip tayo. yun na ang ganda ng ang contribution ni pastor, hindi lang sa Kingdom Nation, sa buong Pilipinas. Oo nga. Alam mo, no, napakaano talaga ng mga utak nila ba? Yung love of money. Alam mo, Tites, yung maniwala lang sa ganyan, yung kaparihon din nila na mga sakim sa pera at saka may mga kabulastugan. Lang naman yung maniniwala. Pero yung may utak ng mga tao at marunong magbalanse, yung kung ano yung nakikita nila, hindi man sila hindi man sila naniniwala. Totoo yan. Yun lang talaga yung mga gamit. Tapos ang pinakaano dyan, yung human trafficking daw. Ano bang klaseng human trafficking yung sinasabi nila? Kaya nga, wala silang makitang pinipilit. Lahat masaya, gumagawa ng fundraising, gumagawa ng business. Napaka ano ba? Ginagawa nila yan na Nagagalit issue. Kasi sila, palibhasa, sila, hindi sila Saka involved, naghihirap di ba? sila. Noon. Mga pastoral, mga pasaway Bakit na nawala? Bakit nawala? My God, asan naman yun? Ay. Okay na, makita na ko. Dili pa mi. Amahan, unsa man ni? Uy, Jesus name. Nagtabra manggug ko ba? Ay, Lord. Wait. Sige lang mi, take your time. So salamat sa amahan kay grabing enlightenment. Ayan na, okay na. Okay. Oh, Good ayan. evening, maayong adlaw, maayong unsa man May tayong gabi, oras. me. gabi, Magtagalog lang tayo, May, para Okay. yung mga kapatiran natin na mga Tagalog, maano nila, maintindihan din nila. Mga viewers natin Okay. from abroad, from all over the globe, Okay, good saka sa evening sa Pilipinas. lahat. Good evening. So, saan na kayo banda? Kailangan Tagalog. ko talaga. Ay lang, marami na kaming napag-usapan, pero maganda yung ni Mimi, yung testimony niya at life story niya dahil siyempre pastoral si Mimi din noon sa Manila, di ba, Mi? Tsaka nagkasama kami ni Mimi sa Hong Kong nito, pinadala Yan si kami ni Mimi, yan yung kasama pinakaunang si nagiging yung natanggal sa batch namin kasi naging pastoral na siya. O, kasi Oo, dun sa kabatch Manila kami. Tring, no? Siya yung pinakauna na nahiwalay sa amin kasi naging pastoral siya. So sige, May, ikaw, May, ang sama ni mo masulti, May, para yung sinasabi ng Arlene Stone na yan. Oo nga gusto ko lang i-share yung once again, good evening mga kapatid. Gusto ko lang i-share yung
mga issue ba tungkol dun sa, yung first na sinasabi niya kasi na, actually si Arlene, di ba, nakasama man talaga natin yan, Tring-Tring, kami nung sisters talaga, yan talaga ang tawag sa kanila kasi Mm. ilado gid na siya ana, si Desiree. Mm. Tapos kami jud na sa una, so later sila isang na Loren anak, pero same lang gud gihapon, same lang din noon na magkakasama tayo sa loob. Yung ano, yung issue lang ba na pinapadel, yung tawag dito, yung ginabunalan ko sa Bisaya, pinapalo. So doon lang ako medyo mag-react kasi ah, nakasama ko kasi siya during that time na bakit kami pinalo. So Oo. actually, marami kami noon pinalo. Siguro mga, basta mga nasa 12 o more than pa. Kasi may mga kasalanan kasi kami that time. Kasi kagaya ng sinabi ni Tring Tring na, dahil syempre out of curiosity, dahil mga bata pa, kaya ayun, nanood ng sine. Tapos ang ginamit na pera, syempre wala ka naman Pera. personal na money. Oh, wala ka naman personal na money nun. So, automatic yung ginamit mo, yung pera ng ministry na ipinagkatiwala sa iyo. So, kaya Tapos ka, hindi ano, nagpaalam. hindi nagpaalam, nanood ka ng sine, which is mali yun. Parang sa family, di ba? Kung sa isang pamilya, sa nanay at tatay mo, kailangan mo magpaalam kung lalabas ka. Lalo na yan pag pumunta ka pa nanood ka pa ng sine, tapos hindi ka nagpaalam. Mas lalo na, so, meron talagang disiplina or talagang tatanungin ka, bakit ganito, ganyan. So, bawal kasi talaga yon kasi hindi ka nagpaalam eh. So, parang wala kay wala ka gulay batasan kasi Bisaya pa. So, kaya napalo. Pero alam mo, nung time na yon napakabait ni Pastor. Naalala ko pa talaga yung Tring, kung malala mo. Tinanong pa tayo noon. Tinanong pa tayo na, ilang palo ba ang gusto mo? Tinanong pa tayo noon. Di ba, Tring? Kung maalala mo lang. Tapos, hindi naman ganun kasakit yung palo. Siguro nasaktan medyo masakit siguro sa part ni Arlene nun kasi siya talaga ang pinakamaraming palo that time. Di ba, naalala mo, ang tawag sa kanya is Queen of Cinema. Siya kasi yung pinakamaraming pinanood na palabas sa sine. Queen of Cinema siya. Kung naalala ko talaga yun. Kaya kaya yung sinasabi niya, pinapalo, natural lang yun. Parang sa isang family din na disiplina ka ng parents mo. Saka Kasi hindi naman masyado yun masakit, uy. hindi, Parang palo lang ng papa yun. Mas malakas pa yung palo ng yes. totoong tatay namin noon na siya, Oo, pinalo siya ng pinalo. oo, hindi talaga yun as in palo na, kaya alam ng mga viewers pag may nanood sa kanya na hindi alam yung buong istorya, sasabihin talaga na grabe pala yan si Pastor, no, grabe talaga mamalo. And take note, isa pa naalala ko, after pa kami napalo noon, kasi nga may kasalanan kami, so ako tinanggap ko yun kasi kasalanan ko naman talaga, kasalanan naman talaga natin yung thing. So syempre, bata pa tayo, out of curiosity, nanood, tapos ginamit yung alam mo na yun, so hindi talaga maganda. Tapos, after noon, tingnan mo kung gaano kabait si Pastor kahit may mga kasalanan na tayo. Pinapunta tayo sa Baguio. Ang dami natin, di ba? Ipasuroy ta or pinasyal tayo ni Pastor sa Baguio. Lahat ay madami tayo noon. Nagpunta tayo sa Yes, Baguio. tayo, oo. Di alala niyo yun? Nagpunta tayo sa Baguio lahat. Tapos, yun, nag-enjoy tayo doon kahit gano'n ang nangyari. Kumbaga para talaga si Pastor, para talaga siyang tatay ba na, alam mo yun, yung pagkatapos ng disiplina, so parang ito anak ko talaga ito, so yan ang reward sa iyo, parang pauli ba yung parang mo yun, yung para talaga siyang tatay ba na anak ko to, nagkasala to, kaya ito na naman pagmamahal na naman ibibigay sa iyo, ganun lang yun. So wala talaga yung wala talaga yung tawag dito na yung, yung mga pinapalo, parang sobra-sobra naman din talaga yung na yun, yung akusasyon na yun, kasi hindi naman talaga ganun si Pastor. Alam naman talaga natin na puro pagmamahal lang talaga ang sinasabi niya, di ba? So, yun talaga ang ko, isa sa mga gusto ko talagang mag-comment kasi magkasama kami niyan kasama ko yan, magkasama tayo yan during the time na pinalo tayo dun sa Quezon City yon. Tapos yun nga, maalala ko nga, bakit siguro masakit ang loob niya kasi syempre sa ating lahat ng mga babae na pinalo, siya ang pinakamarami. Naalala ko talaga yun, kaya tawag ko sa kanya, Lin, sa makaling, sabi ko sa niya, ikaw talaga ang Queen of Cinema. Kasi siya ang pinakamaraming Marami. napanood na palabas. Inisa-isa yun eh. Hindi ko alam Pero kung ang mga time. ano, 'di ba, ang ano natin doon, ako kasi syempre kasama din ako, pero sa Davao lang kami noon Oo. na napalo. Pero alam mo, wala kang maramdaman sa akin, ha, personally. Wala akong maramdamang
yung galit, alam mo yung tanggap mo dahil si pastor ang nagpa-disiplina talaga dahil may ginawa kang kasalanan. Oh, yun nga yun. Kasi parang disiplina talaga siya. Kasi hindi naman hindi naman, tawag dito, hindi naman yun palo talaga na parang gidos por dos ka. Parang ano nga lang ang palo na yun. Parang wala ka nga Parang maramdaman. papa lang good. Yun ko nga naramdaman na may papa pala ako. Dinisiplina ka lang kasi nga mali ka, hindi ka Mm. nagpaalam eh. Bakit pala sa pamilya? Di ba? Maano ka man talaga sa papa mo, magalit man talaga yung tatay mo kung lalabas ka tapos hindi ka pa nagpapaalam. Tapos nanood ka pa ng sine, hindi alam ng tatay mo kung sino kasama mo Eh, doon. kumapano ka, o tapos kumapaano ka Um, sa labas, di ba? yun Ang yun. babata pa natin noon eh, siguro mga 18 years old pa lang tayo noon, siguro. Oo, No? bata Mga pa tayo. ganyan, no, 16, bata pa, 1994 yun eh. So, and Naalala ko then, di talaga ba, yun. may na-assign ka noon sa, ano, di ba, sa Manila, as pastoral, di ba? Na-assign ka doon. Oo, na-assign ako doon. Tapos, ah, sa music kasi ako noon, Des. Sa music ako noon eh. Mm. Oo, sa music department ako noon. Tapos, before noon, di ba isa pa yun, yung pagtitinda. O, naalala ko yung nagtitinda tayo, di ba? So, yung nagtinda tayo doon, yung before pa noon, nagtinda tayo sa Mindanao, sa Davao City. Tapos, napunta tayo magkasama kami yun, nakasama ko yan si Arlene din. Tapos, ano mo yan siya, yung jolly ba, yung sige lang tawa, ganun man ang ano niya, di Mm. ba? Tapos, syempre, magkasama kami sa pagtitinda noon, pero alam naman natin ang purpose, bakit tayo nagtinda, di ba? Kasi syempre, yung gawain noon talagang hindi pa ganun hindi pa ganun talaga Mm. ka, syempre, kailangan natin, at saka naintindihan natin kung bakit natin ginagawa. Yung importante doon is hindi tayo pinilit, naintindihan natin kasi para sa pamilya yun. Yes, hindi tayo traffic na sinasabi Yes, nila. walang traffic na nangyayari sa atin. Wala Alam mo, talagang forced traffic. labor, naintindihan ba niyo yung trafficking is a forced labor? Hindi man yun. Pag-ibig man natin yun, at saka may project tayo na gusto natin magkaisa doon sa Mm. project ng ministry. Yun talaga yung ang reason doon. Kasi alam natin kung bakit tayo nagtitinda. Tsaka ano na bang masama sa pagtitinda? Siyempre, nandun ka nakatira, tapos alangan naman nakatunganga ka lang. Kagaya ng vlog ni Tring Tring, nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa, kakain ka lang, kain tulog ka. Paano din yan sa labas, di ba? Kailangan mo talagang kumayod para makakain ka. Doon sa atin, Mm. kasi parang isang pamilya tayo eh. Tsaka naintindihan natin yung ginagawa natin kung bakit tayo nagtitinda. Tsaka hindi naman yung Mm. parang kayod kalabaw ka na talaga. Parang sobra naman talaga. Parang hindi na rin, parang sobra ba yung parang akusa talaga na ganun. Kasi kung hindi mo nagustuhan yung ginagawa mo, Eh, hindi mo nagustuhan yung ginagawa kailangan kasi nilang maging exaggerate, may exaggeration kasi ang ano nila. Kasi para pakinggan sila na it's, human trafficking at saka ano talaga yung Maging kinawawa talaga. Hello, Hmm. kinawawa ba na napakasaya hanggang ngayon? Eh di sana hindi na tayo bumalik. Eh ako, hindi na sana ako umalik Ah, sa Yes. paglilingkod 9 years kasi isipin ko yun na kinawawa. Kasi yun naman yung essence, di ba? Essence of sacrifice. Yun kasi ang ano natin, na lahat tayo dito nagkaisa. So, napakasaya natin. Ewan ko sa kanila dahil palibhasa mga ano sila. Lahat sila may record. Yan si Arlene, saka yung mga kasama niya dyan ng mga sinapian. O, kaya puro accusations ang ginagawa nila. So yung mga kasama niya dyan, wala man siya sacrifice. Oo, lahat sila, di ba? Kaya alam Mga ano. natin yan, sino yung mga kabats natin na sila, wala man yan Yes. natin silang nakita. Sila pa maraming mga sinasabi. Dumating na sila sa ministry. Nako, ano na ang ministry, talagang pinagpala na. Yung panahon natin, grabe talaga. Pero wala man tayong reklamo kasi nga, naintindihan natin. Tsaka, May tanong. Oo, may tanong ako sa iyo. Pinangakuan ka ba? Ito clarification. Pinangakuan ka ba na papaaralin ka? Ay, alam ko si Mimi high school, pareha lang kami nito eh. hmm, Pinangakuan ka ba na mag-aral ka? Di Pinangakuan ba ka ba ni pastor na Pareho kayo, May, di ba? wala. Pareho tayo talaga, O Desiree. nga, pareho kayo Oo, high school, di ba? pareho tayong high school lang kasi mga bata pa talaga tayo nung time na tinawag tayo kasi after youth camp talaga kasi grabe talaga yun yung pag ano ni pastor sa atin, intindihan talaga natin yung mga preaching niya. Tsaka
Siyempre, Mm. wala namang nagdikta sa'yo na, yan, mag full-time ka na. Talagang walang pumilit sa'yo, kundi ikaw talaga. Kasi Calling siya talaga. calling yun sa'yo. So, walang pinilit. So, nung time na yun, wala namang sinabi si pastor na, oh, pag mag full-time ka, magpaaralin kita. At saka, alam mo, ang ministry nun, hindi pa ganun ka, ano, paano mo maano na mag-aral ka? Mas ang sayo lang, sumunod ka lang kung ano talaga yung kalooban ng Ama na, kumbaga, Mm. conviction ba sa puso mo na ano, na maglingkod ka, na walang kapalit, walang promise talaga. So, between ikaw Mm. na lang at saka yung Panginoong Diyos, di ba? Kasi yung relationship mo sa Panginoon noon, yun lang naman importante sa atin noon. Tsaka wala tayong Mm. mga ano talaga, mga kailangan kung papasok ako diyan, magiging full-time ako, kailangan sa susunod i-demand ko talaga si pastor na mag-aral ako kasi wala siyang ipinangako. Di ba Kusa tayo, wala? walang pilitan. Yes, walang Yeah. pilitan nangyayari. Mm-mm. So, ganun. Kaya parang Mm. ano lang, parang ano lang na ganun ang mga kusa, pinagsasabi na parang ginawa talaga si pastor na napaka ano, parang kung hindi mo maano sa sarili Monster, mo, ginawang kriminal. ginawang kriminal. Pati, Napaka-injustice sa atin. Tapos, ang sinasabi nila, marami daw sila mag-witness. Sige daw, 1, 2, 3, ilan sa daliri daw. Sa atin, ang dami natin na nabago dahil sa mga pangangaral ni Pastor. Kaya yan ang ilan nila eh. okay, o yun na nga Yan, eh. Yun na. At saka yung pinagsasabi nila na pastoral about sa pastoral. O di ba? Hindi man ganyan si pastor. Ang Oo nga. pag-ibig ni pastor sa atin, hindi basta-basta. Puro Ang pinto pag-protect Oo, ni pastor sa atin sa mga babae, di basta-basta. wala nga. ito lang yan kasimple. Yung mga nandiyan na kasama ni Pastor, alam ko may mga isip yan, mga utak. O sige, i-level na lang natin na kagaya may mga parehas na ano. Kasi may professional din yan eh. Sila dyan na mga pastoral ngayon. Kung totoong ni-rape yan ni Pastor, mananatili ba yan sila dyan sa loob? Mananatili ba silang kasama ni Pastor at masaya? Alam mo yan lang kasimple. Kaya gamitin mo, Arlene Stone, yung utak mo talaga. Gamitin mo. I-balance mo yung mga ano diyan, inuto-uto ka lang niyan, yung mga ano mo nagdikta sa na nandito sa US ngayon. Alam mo, ikaw tuwang-tuwa sila. Yan sabi ni kapatid mo si Tring Tring, sila ang tuwang-tuwa na mayroon silang manok. Parang go, go, say it, go. Sila ang cheerer mo. Yes. Nako. Siya, Ito ha, dito, may kwento ako sa inyo. Dito sa US, meron ditong ano, hindi ko lang banggitin. Basta governor siya dito ng dati ng New York. Alam mo, mga ano nga lang yun eh, mga simpleng mga reklamo nga lang yun eh. Tapos lumabas yung mga ano niya, nag-akusa sa kanya na minolest. Kaya yun, alam mo yung mga babae na ano na nag-akusa nga. Wala namang rape pero it's ano, yung basta about niyan, mga minolest siya or ano. Alam, pinaalis siya. At saka, kasi hindi naman, ang mga babae kasi tayo kasi mga babae ha, kasi babae tayo dito, 4. Di ba pag halimbawa may gumawa sa atin ng ganyan, mapapatawad ba natin? Di ba ang sama-sama ng ano natin ng tingin? Kasi ako, syempre, marami ding mga karanasan din akong na ano ganyan na situation. Pero ang maramdaman mo, 'di ba? Maramdaman mo na ang lalaki na ganyan ang intensyon niya. Lalo na pag na-rape, bakit ka ba makikisama? Kinuha na tama. yung, 'di ba? Alam mo ano lang 'yan eh. Napakabobo mo na lang na sasabihin mo na ganyan dahil nga yun, sabi ni Trinity, big fish nga si pastor nga. Kaya gusto nila na i-down talaga si pastor. Yan, kasi alam mo, pag ganyan kasi na kaso, ano yan inhumane. Hindi makatao, human trafficking, rape. So, yan ang inano nila. Pero para sa atin talaga, napaka-injustice. Ako, ano talaga ako niyan. Kasi na-experience ko talaga kung gaano ka-pure si pastor. Nakasama ko talaga yan na. Hindi ko talaga hanggang ngayon makalimutan. Kung bigyan ako uli ng pagkakataong makasama si pastor, maging pastoral, nako, yan ang
pinaka yung calling na kasi matuturuan ka eh. Yan pa yung sinasabi nila, daw me, chimay daw. Yung pastoral daw, ang ibig sabihin niya, chimay. Taga ano, taga hugas, taga ano pa yun, taga linis. Napakakitid ng utak to ni Arlene Stone. Ibig sabihin lang, no, ititrain ka na maging administrator one day. Kaya mo kasama si pastor as pastoral. Interpretation niya iba naman. So, hindi talaga niya naintindihan talaga. Buklaks gani. Buplaks, Exactly. no? Buklaks gani. Talaga, hindi niya naintindihan. Kasi nagtaka ako bakit ganun si Arlene, no? Kasi hindi naman siya, kung time na ano, bumalik pa nga siya eh. Kung na-traffic siya, kung alam niyang masama si Pastor, bakit pa siya pumalik? Di ba? Masaya pa nga Oo. tayo. Masaya pa nga tayo noon nung nalaman natin nakabalik siya, nakikita natin siya sa TV, di ba? Nakikita ko yun, yung nagpaano siya kay ano, nagpa-dedicate siya kay Jeline. Naalala ko talaga yun ba? Nakabalik na ba mo ato, May? Wala pa. Siya nauna. Oh, siya ang pinakauna, Siya Tring. nauna. Oh, Kasi ano siya, Tring? 2005 siya, Tring. Kami namimit, 2008. 7 ba kami or 8 me? ay hindi, 2003 Seven. ako. 2 years lang naman. 2003. Pero siya, Hindi, bumalik siya. 2003 ba mo, Bi? 2005? 2003 ba ka? 2003. 2003. Oo. Siguro hindi ko lang wala, hindi ko na siguro naalala kung nauna ba siya o hindi. Basta punintahan niya ako niya sa Makati. Mimi, una siya sa Oh, tuang tanan. ha? Mimi, murag na una siya sa tuang tanan. Parang no? Nauna siya te. Kaya ako nakabalik ko 2008 or 9. Hindi, hindi. Kasi 2003, nakabalik na ako pero hindi pa ako full-time. Member pa lang ako. Oh. Basta balitaan ko, nagpunta siya sa Davao kasi nga umattend siya doon ng ano, anniversary. Nakita ko siya sa TV. Nakita ko siya sa TV. Mm. Sabi ko nga, ay, gumanon ako sa kanya. Dito, ang tuwa naman ako. At least bumalik siya na 'Di ba may tumira siya sa bahay niyo sa Makati noon? Naalala mo? 2 days. 2 days yun. Oo, 2 days tapos, na yun. Nagkita-kita, tapos oo, pumunta ako doon. oo, tapos, Tapos yun doon, nga, kwinento nga niya na marami doon siyang ko kwento sa narinig akin. Oo, actually, marami mga siyang mga iba-ibang kwento sa akin. ibang-ibang mga mga Oo, sponsor na mga oo, nakwento din niya talaga yan sa akin. Pero, syempre, hindi ko naman akalain na ganun. So, ikaw mas marami ka talagang alam des kayo ni Loren. Sana nandito si Loren. mm, So, may mga ikwento din siya sa akin na kung ano yung sinabi ni Loren doon, exactly yun. So, parang same lang. So, mm, confirmation lang din yun sa akin sa vlog ni Loren kasi naikwento din niya yun sa akin. Yung ano, mm. sinabihan pa nga niya ako dati na ano, parang sinabihan niyo yata ako sang na punta ako doon sa Robinson, sa tinitirhan niya doon sa condo, yung, sino ba yung boyfriend niya nun? Francis, Kasi hindi Singaporean ko na yun naman, Francis. pero hindi ako nakapunta kasi nga, nung time na yun, ano, maliit pa si Kayla. So, baby pa. Saka, hindi talaga ako, Mm, ano lang, pag tumawag lang siya, nangungumusta, yun lang. Parang yun lang yung participation ko mm, sa kanya. Pero that time talaga ang magkasama yan, si Isang at saka si Loren. Tapos ikaw naman is medyo malayo ka kasi nandun ka banda sa, ano, di ba? Medyo mm, malayo ka rin. Ganon. mm, So, yun lang, nakakasad lang talaga na sa nangyari kay mm. Arlene. Kasi para bang siya yung ginawang ano ba? Ayun, ang dami niyang cheering sa likod. Spokesperson. Spokesperson siya. Kaya hindi man kasi pwedeng lumantad tong mga ano na to, mga dissidents na nandito. Ginagawa siyang ano. Oh, ngayon, nag-cheer sila sa likod. Pag nag-vlog si Arlene, sila naman din ang mga trolls niya, kunwari nagtatanong. Tapos, sinasabi niya na kahit anong sira sa kanya, ito daw, mga tactics lang daw ito ni Pastor, na sirain yung credibility niya. Paano sirain? Sira naman na mula noong pang credibility niya. Kailangan lang malabas at malaman ng taong bayan, ng mga kapatiran. Isa naman sumira ng credibility niya. Wala namang iba. Siya din ang nagbulgar ng sarili niya kasi vocal siya sa atin, di ba?
lalaki niya, lahat. So, napakaganda ng ating topiko, pero parang na ata tayo, Tring. So at least salamat sa Ama at kay Pastor na tayo talaga napunlaan ng mensahe ng repentance saka pagbabago. Ako personally talaga yung mga testimonies sa buhay ko, no. Grabe ang ginawa talaga ng Ama sa akin at sa amin, husband ko, kay Brother Luis, tsaka sa buong pamilya. So walang ibang makaagaw ng mga testimony how Pastor Apollo C. Kibuloy really changed us completely. Praise the Father. So asa na si Isang? Na tayo siguro? Mag-sign off. Salamat at next time uli. This is just the Sige. beginning. So next time ulit, Next time ulit kasama si Loren, kasama yung na natin si lahat, si Loren. Melody, Mas maganda yung kung mga kasama talaga si Loren kasi madami si yung Loren, masabi, di ba? lahat. Yung mga Mm-mm. testimonies natin, no? Isa lang tayo, we are just a few na bago ni Pastor, no? Sa pamamagitan ng mga mensahe ni Pastor. So, And okay na Yes. tayo. Yes, te. Isang Tring, salamat and salamat, abangan ang susunod na nakahabol. kabanata. See you. Salamat. Okay, sige. Next Bye-bye time. everyone. Bye-bye See you everyone. later. Sa lahat ng mga Stand viewers. up. Uli. Bye-bye. Salamat. Okay. Sa lahat ng mga Thank Father you. bless viewers, us maraming all. salamat at sa muli, I hope na enlighten ang lahat nating mga viewers ngayon makapakinig nitong revelation natin, no, mga totohanan sa mga kasinungalingan ng mga dissidents at ni Arlen Stone. So, sa lahat, bye-bye and see you later. God bless everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Bye all. Bye, te. Bye.